tayo ha, Duterte Judas series. So wag natin tantanan. Ayan po, ito pong si dating Justice Associate Justice Antonio Carpio. Pinapaamin na po itong si Judas Duterte, no? Kasi matindi rin po yung naging presko ni Duterte. Pinag-initan itong si Justice Carpio, no? Hindi natin alam kung bakit itong si Duterte ay talagang napakainit ng dugo dito kaya Associate Justice Carpio. Pero ang alam lang natin kasi talaga, kino-call out po ni Justice Carpio yung kahit dati pa, yung mga kapalpakan ni Duterte tungkol sa paghawak ng pambubuli ng China, di ba? Itong si Justice Carpio, yung nagsisilbing voice of reason, ika nga, no? Ang boses ng katinuan na maraming pinapaliwanag si Justice Carpio kung bakit nagkapalpak-palpak, kung bakit napakapalpak nitong foreign policy ni Duterte dito sa China at pinapaliwanag niya sa maraming pagkakataon ang mga ginawa ni Duterte na talagang katrayduran o pagtataksil sa bayan. Yung sinasabi nga pagpapakatuta ni Duterte sa China. Yan naman ay public knowledge na, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, doon po kasi sa tawag dito, sa presko ni Duterte, minura niya talaga itong si Justice Carpio, no? Ang sabi nga niya dito, PI ka, talagang mura po yun, PI mo, hindi ka naging presidente. Yan po ang sinabi niya. Tinawag niya pang idiot. Ngayon, sino ang idiot? Sino ang idiot na presidente? Makikita natin, ano ba ang nangyari buhat nung panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, at panahon ni Marcos ngayon. Magandang malaman natin yan. Ngayon, yan po, nung panahon ni Pinoy talaga, dinimanda natin yung China. Ngayon, nanalo tayo sa kaso, International Permanent Court of Arbitration. Sa panahon ni Duterte, binaliwala niya ang ating panalo. Diyan na po siya binanatan ni Justice Antonio Carpio. Maraming ginawa si Duterte na sinasabi ni Justice Carpio, hindi tama yun. Kagaya po nung sinabi dati ni Justice Carpio na ito naman daw panalo natin sa West Philippine Sea, yung arbitral ruling, ano lang daw yan, pamahid na papel or basura, di ba? Ganun po, kawalang ya si Duterte. So, binara siya ni Justice Carpio yan. So, itong huli, yun nga, ito nga, sinasabi ni Justice Carpio ngayon, yung reaction niya, umamin ka na, Kanor. Bakit hindi ka pa umamin? Kasi ganito po, yung pong live ni Duterte, yung kanyang press con, magulo yung statement ni Duterte. Ang sinasabi niya, the only agreement is status quo. Yun daw yung napag-usapan nila ni Xi Jinping. Kasi sinabihan daw siya ni Xi Jinping, huwag kang kikilos kung hindi magkakagulo. Ayun, inaamin ni Duterte yun Huwag kang kikilos kasi magkakagulo. So, ang sinasabi ni Duterte, in a way, wala naman daw gentleman's agreement, pero i-maintain ang status quo. Ibig sabihin kung as is where is, ibig sabihin kung ano na yun nandyan, walang galawan. Walang galawan. Pero, yung ganong kasing agreement, in a way, agreement siya, ay ano yun, kung walang galawan, ang status quo is irespeto ang ating panalo sa West Philippine Sea. At nandyan nga yung BRP Sierra Madre na nagiging outpost natin sa Ayungin Shoal. Ang sinasabi ni Justice Carpio, dito kay Kanor Duterte, umamin ka na. Umamin ka na, Kanor. Umamin ka na, Rodrigo Duterte, kung ano talaga yung gentleman's agreement na sinabi mismo ng China. Wala kasing lusot si Duterte dito One way or the other. One way or the other. Kung walang ginawa si Duterte, wala siyang ginawa, hinayaan niya yung gusto ng China, status quo. Pagtataksil po yun sa bayan. Kasi hindi pwedeng wala siyang gagawin. Inaamin ni Duterte, pumayag lang siya talaga dun sa status quo
Hindi niya sinabi kay Xi Jinping, ipaglalaban namin yung arbitral ruling. Oh. Ngayon, kung may ginawa naman siya, which is may ginawa talaga, itong gentleman's agreement, ano ang laman yan? So, yan yung sinisingil sa kanya ni Justice Antonio Carpio. Ikaw, Kanor, umamin ka na kung ano ang laman ng gentleman's agreement. Total, iyan yung sinasabi ng China na ikaw, pininpoint na po siya ng China si Duterte. Si Duterte ay may gentleman's agreement sa kanila. Una po yung na-booking mula dito sa matabil na dila ni Harry Roque. Di ba, binulgar ni Roque yan, yung gentleman's agreement. At isa nga dyan, papayagan lang ng China na andali na natin sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, ay mga pagkain at tubig lamang ng ating mga tao doon, yung mga Coast Guard doon, yung Navy doon. So, ang iaalaw lang daw ng China ay pagkain at tubig. Pero bawal ang construction materials. Yun yung sinasabing gentleman's agreement. Kaya, sinasabi ni Carpio, aminin mo na Duterte. Ayaw umamin. Pero umaamin na ganun nga ang status quo agreement nila. So in a way, hindi lamang double talk si Kanor dito, kung hindi may parte pa nga na nilaglag niya si Harry Roque. Sipin mo yan? Nilaglag po ni Kanor si Harry Roque. Bakit nilaglag? Ang sinasabi nga ni Duterte, wala naman daw si Roque nung merong nagkaharap-harap sila ni Xi Jinping. Ang nandun daw si Eduardo Anyo na kanyang National Security Advisor, na ngayon na advisor din ni Bongbong Marcos. So dapat dito, itong si Secretary Anyo, Eduardo Anyo, magsalita ka na din, boy. Ha? Mr. General, boy. Kaharap ka naman pala, Eduardo Anyo. Nung kausap ni Duterte si Xi Jinping. Total, tauhan ka ni Marcos ngayon. Kung ikaw ba'y China boy o Philippine boy ka, ay anuhin mo na. Sabihin mo na ang nalalaman mo. Kasi itinuturo siya ni Duterte si Eduardo Anyo na National Security Advisor. Ngayon nakaupo din siya dyan kay Marcos. Ano ka ba? China boy ka ba o Philippine boy ka? Ngayon, ang sinasabi nga ni Roque, may gentleman's agreement. Sinasabi ni Duterte ngayon, wala naman daw si Roque doon. Para silang hinalong kalamay ngayon. Ang mga hudas, nagtuturuan. Ngayon, kung walang gentleman's agreement, ano ang ginawa ni Duterte para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Yun lagi ang tanong Yun lagi ang tanong. At lumalabas dito, wala siyang ginawa dahil nagpasindak nga siya sa China. Ang laging panakot kasi ng China dito, gera. Kaya yung buong presko ni Duterte, puro siya gera. Hindi natin kaya ang China, mahina ang ating Navy, hindi naman daw tayo tutulungan ng Amerika. Di ba gano'n na sinasabi ni Duterte? So, ang style ni Duterte ay talagang takutin ang kapwa niya Pilipino. Para dalin niya kung ano yung gustong sabihin ng China, kung ano yung propaganda ng China na gusto nilang ipakalat, yun yung dinadala ni Duterte. O ngayon, wala siyang lusot kay Justice Antonio Carpio. Kasi ang sinasabi lang ni Justice Antonio Carpio, ano ang laman ng iyong gentleman's agreement? Kasi umami na yung China Pero sinasabi ni Duterte, walang ganon. Sino ngayon? Sabi nga ni Justice Carpio, sinong nagsisinungaling sa inyo? O pares kayong sinungaling? Sabi nga ni Justice Carpio, sinabi na ni Roque, spokesperson mo, sinabi ng China, merong agreement. Ikaw, sabi mo, wala. Sinong nagsasabi sa inyo ng totoo? Sinong nagsisinungaling? Si Duterte o ang China o si Roque? Diba? Si Duterte, nilaglag na si Roque. Wala daw si Roque doon. Kasi naging spokesperson daw si Roque, pumasok daw sa administration niya, kalagitnaan na. Ang nandun daw si Panelo. Di tanongin na si Panelo, si Eduardo Anyo, kung ano yung sinasabi ng China na meron talagang agreement. Kasi isang malaking kataksilan po talaga yan, mga kabunyog, mga kababayan.
At tingin ko dito, hindi titigil sila Justice Antonio Carpio na singilin si Duterte. Tama lang yan. Talagang dapat dikdikin at tama yung ginagawa ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr. na ipatawag niya si Wang Xilian, yung ambassador po ng China, pagdating daw dito sa Pilipinas, ipapatawag ng gobyerno, tatanungin, i-produce nyo yung dokumento ng gentleman's agreement na pinasok ni Duterte. Na sinasabi ng China meron. Yan yung depensa nila kung bakit nila winater cannon yung yung ating Philippine Coast Guard na halos patayin nila Tayo daw ang lumalabag sa kasunduan. Ang tanong, Pilipinas ba talaga ang nakipagkasundo? O mga traidor na sila Duterte lang? Ako, alam naman natin ang sagot Sa totoo lang, yung mga traidor lang naman ang nakapagkasundo dyan sa mga magnanakaw ng isla na yan Diba? Yung traidor at Judas, nakipagkasundo sa mga magnanakaw ng teritoryo na China. At yan yung gustong i-emphasize ni Justice Carpio, umamin ka na Duterte. Hindi siya makakalusot dyan, one way or the other. Walang lusot In fact, dun sa kanyang speech, talagang umaamin siya na talagang natakot siya. Sinabi niya, takot kami takot, ayaw namin ng gera. Sabi niya kay Xi Jinping, sabi niya sa China. Ganyan ba ang response ng isang matinong leader? Takot kami, ayaw namin ng gera? Pwede namang sabihin, ayaw namin ng gera, gusto namin ng kapayapaan, pero maninindigan kami sa kung ano ang aming karapatan at soberanya. Dapat ganun. Pero wala Ang sinabi sa kanila ni Xi Jinping, ito inaamin ni Duterte, do not move, do not do that. Or magkakaroon ng trouble. Wala silang sinabi. Ganon. Para silang pinatawag ng boss nila at pinapagalitan sila. Kayo, huwag kayong gagalaw. Kung hindi, magkakagulo tayo. Wala man lang sinabi sila Duterte na kahit katiting na pagtatanggol sa ating soberanya. Madami sila doon. Mga general. Ang sinabi ni Duterte, status ko na lang kasi hindi daw kaya. Ibig sabihin, pag status ko, papayag sila sa kahit anong gusto ng China. Di ba? Kaya yan, sinasabi ni Justice Carpio, umamin ka na. Maging specific na dapat si Duterte. Pero hindi siya makakalusot kay Marcos Hindi siya makakalusot sa administration. Dahil ipapatawag na po yung ambassador ng China, yung Wang Xilian, para i-produce yung sinasabi ng China gentleman's agreement. Kasi mauobliga ang China. Bakit po mauobliga ang China? Di ba yan ang dinadahilan nyo na kaya kayo barumbado dyan sa West Philippine Sea? Nagwa-water cannon kayo? Sabi nyo may kasunduan na hindi tumutupad ang Pilipinas. Mauobliga ang China na i-produce yung dokumento na yan o yung kasunduan na yan ni Duterte. Categorical pong sinabi ng China, si Duterte ang nakipagkasundo sa kanila. Di ba? Kaya buti na lang nandyan sila Justice Antonio Carpio, binabantayan tong si Canor. Ang tingin ko pa dito, meron pang lilitaw dito na mas malala. Kasi sinasabi nga ni Duterte, gusto na daw niya mag-drill doon ng natural gas. Okay sana yun kung tinuloy. Hindi niya tinuloy Ibig sabihin, takot talaga siya sa China. Di ba? Sa parte na yan kasi talagang tama yung direksyon ng foreign policy ni Marcos Jr. ngayon. Bagamat sinasabi natin sa bunyog, okay lang manghingi ng tulong sa US, okay lang manghingi ng tulong sa Australia, sa Japan, pero hindi rin tayo dapat magpapagamit. Dating oras, tuta na naman tayo. China man or US. Di ba? Kung galit na galit tayo kay Duterte sa pagpapakatuta sa China, wag sana mangyari na gamitin din tayo ng US. Dapat makabayan lang. Pero, pinagpapasalamat natin kung yung tulong ng US, ng Japan, ng Australia, in good faith yan, tutulungan tayo para i-enforce natin yung panalo natin sa West Philippine Sea. Sa korte, sa Permanent Court of Arbitration. Di ba? Welcome yung mga tulong ng ibang bansa. Pero hindi sa punto na magpapakatuta sa dayuhan. Di ba? Si Mang Karunungan,
Sasamahan kita kapag mag-enlist ka sa military. Dalawa tayo para ipanalo natin ang West Philippine Sea. Pa-enlist sa military. Oh, ako nagano ko ng ROTC eh. Pero hindi naman military ang solution eh. Actually, pagka nagkagera, talagang obligado. Pero bakit kayo utak gera? Digmaan ba ang solusyon dyan? Di ba mga karunungan? Payabangan lang naman yan eh. Sila Robin. Enlisted yan ah, di ba? May mga rango pa, mga reservist yan eh. Naka-uniform pa, nakakala mo kay tapang-tapang. Di ba si Robin Padilla? Pero maka-China yan. Si Inday Takaw, reservist din yan. Oh, merong, I think, Navy ba yon? O Air Force? Naka-uniform din si Inday Takaw. Ang ganda ng tayo. Akala mo makabayan sa kanyang uniform ng militar. Oh, reservist din si Inday Takaw, si Sara Duterte. Eh bakit pagdating sa China? Nga. Oh, di ba? Si Duterte. Nasabi, magtatayo ako ng bandila ng Pilipinas, magje-jetski ako. Di ba mang karunungan? Ano ginawa? Katrayduran. Kaya hindi makukuha yan sa mga enlist, di ba? Katarantaduhan. Hindi yan ang sukatan ng pagiging makabayan. Oh. Yan ay mga pakunwari, di ba? Sus. O bakit nung joint military exercise ang US, Japan, tsaka Philippines. O, winater cannon ba ng China? Hindi naman eh. Eh si Duterte lang naman nagpapasindak sa China. Ang India hindi naman nasisindak eh. Ang Vietnam hindi naman nasisindak. Naringgan nyo ba ang presidente ng Vietnam? O presidente ng Taiwan? O presidente ng Indonesia? O prime minister ng Malaysia? O kahit Brunei? Na sinasabi, takot kami sa gera. Wala kang maririnig na ganyan sa mga leader sa ibang bansa. Ang sinasabi ng mga yan, paglalaban namin kung anong amin. Yun ang posisyon at paninindigan ng iba't ibang leader sa Southeast Asia. Kahit sa Japan, kahit India, sa Pilipinas, ayaw naming gera, kami takot, sabi ni Duterte. Si Duterte lang naman talagang ang takot eh. Si Duterte lang naman talaga yung duwag. Si Duterte lang naman talaga yung binili na ng China. Pero sa ibang mga bansa, hindi nagbibigay ng statement ang leader na ayaw namin ng gera, takot kami, hindi namin kaya. Kay Duterte mo lang yan maririnig. Kaya ganyan din ang utak ng mga Dutards na nagiging traitor na rin kasi iniisip nila, hindi nga nila kaya ang China. Kasi gera ang utak eh. Bakit ang Indonesia? Bakit ang Vietnam? Bakit ang Taiwan? Bakit ang Japan? India? Takot ba? Malaysia? Hindi naman takot sa China eh. Si Duterte lang ang nagpapakalat ng ganyang traitor na kaisipan. Isang kaisipan ng kataksilan. Na sabihin mong hindi ka lalaban kasi hindi mo kaya. Mali. Dapat ang sinasabi, ayaw namin ng gera, ayaw namin ng gulo, pero ipaglalaban namin kung ano ang amin, magkamatayan na. Yan dapat. Di kung buhay si Antonio Luna, baka pinagbabaril na ang mga taksil. Di ba? Kung magkakagera, di magkakagera. Pero bakit? Magkakagera ba? Malabo naman yung gera-gera na yan. Ang Vietnam ba, ginegera ng China? Ang Indonesia ba, ginegera ng China? Ayan ang Taiwan, Taiwan na lang. Sinasabi nila, province namin yan. Ayaw nilang i-recognize ang independence ng Taiwan. Ginera ba ang Taiwan? Ginera ba ang Taiwan? Bakit hindi ginegera ng China? Alam nilang malaki ang epekto niyan sa mga negosyanteng Chino, sa kanilang ekonomiya, sa kanilang gobyerno mismo. Ganun ba kadali ang gera? Hindi ba papayag ba talaga yung mga mamamayang Chinese na magkakagera yung bansa nila? Si Duterte lang kasi nagsasaksak sa utak ng mga Pilipino na matakot na lang, mas mabuti pang matakot na lang tayo kasi hindi natin kaya. Yan ay isang kataksilan na pag-iisip, kataksilan yan eh. Ginamit na yan ng mga Espanyol, di ba? Sa ating history.
O ano sinasabi ng mga Espanyol? Huwag na kayong lalaban. Pero ang ginamit sa atin, relihiyon. Kundi mapapasa impyerno ang inyong mga anak. O, di ba? Pagdating ng kano, gano'n na naman ginawa sa atin. History yan eh. Huwag na kayong lalaban, kami kaibigan. Sinakop tayo ng US. Kaya akala nila Aguinaldo, laya na tayo. Oh, di ba? 1898. Winagayway na yung watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Pero hindi pa tayo malaya kasi sinakop tayo ng Amerika. Hanggang nakalaya na tayo. Oh, history repeat itself. Oh, yan na naman si Duterte. Ang sinasabi ni Duterte, wag na lang tayong papalag kasi gigirahin tayo. Mga utak ng mga taksil yan. Oh, di ba? Dapat ang Pangulo hindi ganyan magsalita eh. Magkamatayan na, ipaglalaban namin ang soberanya namin. Di ba? Insulto yan. Sa mga Navy, sa mga Coast Guard natin, sa mga Philippine Air Force natin, sa ating kasundaluhan, yung kataksilan ni Duterte, yung kaduwagan niya. Oh, di ba? Oh, kayo mga Dutards, oh, anong masasabi niyo sa kataksilan ng Tatay Digong nyo? Kaya hinahamon siya ni Justice Carpio. Oh, Jefferson Tioco, good evening Sir Kulex. Norman Nabatar, unahin mo si Arroyo at De Venecia. Isunod na yung Binondo. Oh, di ba? Oh. Mahirap naman yung yayabang-yabangan, reservis. Mag-assert muna kayo bilang Pilipino. Itakwil nyo muna mga traidor. Ha? Itakwil nyo muna si Duterte. Hudas yan eh. Sila Roque. Bago kayo magsabing reservis kayo. Kampi nga kayo sa traidor? Reservis kayo? Pwede ba yun? Oh, di hubaran natin ang mga kagaguhan nitong mga Dutards na ito. Kagaya kayo ng tatay nyong Hudas at demonyo eh. Kaya si Justice Carpio talagang hindi tinatantanan si Duterte eh. Umamin ka na. Oh, bakit ayaw umamin ni Duterte? Oh, wala naman siyang magagawa kasi pipilitin ni Marcos ilabas ng ambassador ng China yung sinasabi nilang agreement. Pinakukuha na ni Marcos Jr. eh. Labas niya ang agreement na yan nang mabasa ng buong Pilipino. Ngayon, kailangan sumunod ang China dyan. Mapapahiya ang China naman. Sabi niyo may agreement. Kaya kayo water cannon dyan. O, ilabas nyo yan. O. Kaya biglang nagpa-presscon yan si Duterte kasi inuunahan niya yung China eh. O, di ba? O. Ilabas nyo na kasi. Hindi yung pamura-mura si Duterte doon. Oh, ang laman lang naman ng speech si Duterte. Mura, kayabangan, pagtatraidor, tapos tinatakot yung Pilipino. Oh. Meron ikang missile, 1,000 missile. Oh. Parang praning na lasing eh. Oh, isang pindot lang ika ng China sa US. Eh, sa lasing mo lang maririnig yan eh. Presidente ba yan? Pwede ba yung gano'n? Isang pindot? Ano yan? Pelikula? Katarantaduhan eh. Katarantaduhan. Ang masakit dito, masabing napapaniwala itong si Duterte eh. Ha? Parang grade 1, nalasing na hindi mo maintindihan eh. Ha? 1,000 missile daw ng China, may 1,000 missile ng US. Praning. Praning po. Pag-usapang katinuan, hindi niya sinasabi. Oh, di ba? Yun lang sinabi, nagpaalam siya kay Xi Jinping. Oh, singilin natin. Tama sila Justice Carpio eh. Sino ka? Para mag-deal lang ganyan. Sino ka, Duterte? Kahit ikaw presidente, wala kang karapatan i-deal ang Pilipinas sa ganyan. Unang-una, pag-aari ng Pilipinas yan eh. Pilipinas yan. Bakit magpapaalam ka dyan? Magnanakaw ng teritoryo yan. Kahit tayo. Oh, magnanakaw ka ng teritoryo? Magnanakaw ka? Magpapaalam ako sa'yo? Ano ka, hilo? Dapat ganyan ang statement. We will not recognize your 9-dash line. Di namin na-recognize yung mga katarantaduhan ng China na yan kasi nanalo tayo
sa Permanent Court of Arbitration. Simple. Plain and simple. Nasasabihin lang ni Duterte yan. Igigit namin ang aming soberanya at ownership. Do what you want. Di ba? Ganyan ang linya nila President Widodo ng Indonesia. Meron din silang laban sa China. Ganon din ang India. Ganon din ang Japan. Sa Sea of Japan, meron din silang dispute dyan. Pero ano sinasabi ng mga bansang yan? Gawin mo gusto mo, gagawin namin gusto namin. Ha? At kami, dudulog kami sa international community. Ang pinaka may moral ground na mag-lead ng international community, Pilipinas. Kasi tanging Pilipinas ang naghabla sa China at nanalo tayo. Hindi pa nga ang Japan, hindi ang Indonesia, hindi ang India, hindi ang Vietnam. Pilipinas ang bansa na tumalo sa China sa international court. Doon nga sumasaludo ang mga ibang bansa sa atin sa ginawa ng Pinoy administration. Kumbaga, matindi yun. Sa dami ng bansa, even India, even Japan, even Indonesia, Vietnam, Pilipinas lang ang nakapaghabla sa kanila at naipanalo ang kaso. Kaya, sabi ng mga bansa, saludo. Sige, tama yan. Susuportahan namin yung panalo nyo, Pilipinas. Kahit ang mga bansang Europa, Europe country, NATO country, mga NATO countries, di ba? Ang United States, Australia, susuportahan yung panalo. Kasi rules based. Kumbaga, nanalo kayo sa batas. Nanalo kayo sa legal na paraan. Sa prosesong tama. Nanalo tayo. Hindi tayo nanalo sa pabuli-buli. Hindi. Pero anong ginawa ng Judas na si Duterte? Nakipag-gentleman's agreement. Nakipag-Judas agreement. Tawagin nating Judas agreement. Dito kay Xi Jinping. Kasi tinakot-takot lang siya ni Xi Jinping. At syempre, kasama na dun yon, parang aso yan Pag pumalag sa amo, papaluin. Pero kapag sumusunod sa amo, bubusugin. Aso si Duterte ng China. Kaya sige, dahil sumusunod si Duterte sa China, utang siya ng utang sa China. Utang ng utang. Nakaw ng nakaw. Di ba? Aso nga At ito naman mga asong Pilipino, sumusunod sa kanilang traidor na among aso din, si Duterte. Pare-parehas kayong aso ng Chinese government ngayon. Mga Pilipino yan. Bakit? Bakit? Sa atin sa bunyog, sinong nagsabing kailangan tayong diktahan ng China? Sa bunyog, di pwede yun. Sa atin mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang ating prinsipyo? Makabayan, bakit tayo didiktahan yan? Kung ano ang dapat at hindi dapat sa ating sariling teritoryo? Kung matino kang leader Duterte, bakit ka nagpapadikta sa dayuhan? Ikaw ang traidor talaga at kitang-kita yan. Kaya ayaw siyang palusutin ni Justice Antonio Carpio. Ilabas mo na yung gentleman's agreement mo na yan. Sabi pa niya dito, minura niya si Justice Carpio, PIA mo, hindi ka naging presidente. Hindi nga naging presidente si Justice Carpio, pero tunay na Pilipino. Ikaw naman, presidente ka, pero Judas ka. Presidente ka nga, pero ikaw naman ay taksil na Pilipino. Hindi ka nga Pilipino Dapat kay Duterte itapon sa China. Dapat ipakain na sa mga buhaya sa West Philippine Sea. Mga Judas di ba? Di ba? Ano bang dapat gawin sa mga Judas? Ang kapal lang muka. Tapos makita mo yung comment section ng live nila. Ang dami na utong Pilipino. Tama! Dapat neutral. Ano? Sabi ng mga Dutards, dapat neutral? Anong neutral? Pilipino ba kayo? Pag sinabing neutral, wala kang kakampihan? Bobo! Pag Pilipino ka, kampihan mo yung bayan mo. Anong neutral? Mga bobo kayo, mga Dutards kayo. Bobo! Mga taksil kayo sa bayan. Pag sinabi niyong neutral, walang neutral dito.
Walang neutral dito. Dahil diretso tayong ninanakawan ng China. Kukunin nila yung natural gas dyan. Lahat ng meron dyan sa likas na yaman nandyan. Na dapat papakinabangan ng Pilipino. Dahil sa mga katrayduran ni Duterte na pinaniniwalaan ng mga Dutards, ng mga tatanga-tanga. Naniniwala pa rin sa taksil na hudas na tatay nila. Ipapahamak nyo ang bayan. Kaya tayo sa Bunyog, nagbablog tayo. Kailangan marinig to ng mga Pilipino. So hanggang dito na lang ating vlog. Muli, ito si Kulet Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.